Mula nang tayo'y di na nagkita. Magandang araw po sa inyong lahat, mga giliw naming tagapakinig. Sa araw pong ito ay matutunghayan po ninyo ang isang kasaysayan na itatampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha. Ay, apo, kung kakain ka dyan sa kusina kumain, wag dito sa sala. Lola naman paano ba kung makakapanood ng TV kung sa kusina ko kakain? De wag ka munang manood. Isa pa, bakit ka nga ba manunod pa ng TV? Kakain ka nga. Lola, umalis na nga kayo sa harapan ko. Tatakpan ninyong panonood ko ng TV. Ada! Ang sabi ko, umalis na kayo dyan sa harapan ko dahil natatakpan yung katawan ninyong panonood ko ng TV. Ba't ako pang paalisin ng justing batang ito ay? Teka nga. Ay. Ano bang pinagtatalunan ninyong maglola? Malayo pa ako dinig na dinig ko ng pagtatalon yung dalawa Yang lola kasi, ang kulit. At ako ngayon, nagbakulit. Samantalang ikaw ito. Ano na naman ba yan inay? Pinalilipat ko sa kusina para doon kumain Ako pang pinapaalis sa harapan niya. Paano naman kasi, mami? Nanonood ako ng cartoon sa TV. Pero, andyan naman si Lula sa harapan, natatakpan ako. Yun naman pala inay. Alam niyong nanonood ang apo niyo. Pwesto kayo sa harapan niya. Natakpan nga ng katawan niyang TV. Sinadya kung tinakpan ng katawan kong TV para lumipan siya sa kusina dahil kumakain nga. Inay, kung gusto niyong respetuhin kayo ng bata, respetuhin niyo rin siya. Ano? Ano naman ba ang pinagtalunan ninyo ni Inay, Marla? Nako, nagsumbong na naman pala sa'yo ang magaling mong ina. Hindi nagsumbong ang Inay. Ako mismo ang nagtanong sa kanya. Kinumusta ko kayo dito sa bahay. At bakit mo kasi kami kukumustahin? Nandito lang naman kami ng anak mo sa bahay. Siyempre, gusto ko namang malaman kung anong nangyayari dito sa loob ng bahay. At bakit kailangan malaman mo pa, Bakit? Wala ba ako dito na nag-aalaga sa mga anak mo? Teka nga, ano bang problema? Wala naman akong nakikitang masama kung nalaman ko ang pagtatalo ninyong dalawa ng Inay. Masama ba kung kausapin ako ng Inay ko? Ako itong nagtanong sa kanya Natural lang siguro, nasasabihin niya sa akin kung anong nangyayari dito sa bahay. Ang sabihin mo, hanggang ngayon, mamasboy ka pa rin. Dalawa na nga ang anak mo. Nasa ilalim ka pa ng saya ng nanay mo. Ano ba kasing klaseng buhay ito? Lahat na lang nagkalat. Ang baho-baho pa ng bahay na to. Ano na naman ba ang pinagmabaktol mo? Tatanungin niyo pa ba ako? Kitang-kita niyo naman ang dami-daming kalat. Tignan niyo nga. Bakit hindi mo pagsabihan ang sarili mong mga anak? Mga anak mo lang naman ang nagkakalata. Ako pa ba ang magsasabi sa kanila? Kayo ang buong maghapon nandito sa bahay. Ano ka mo? Ako naman, kung maghapon akong naririto sa bahay, anong pakialam mo? Kayo tong nagsabing pagsabihan ko ang mga anak ko ganon! Ang lakas ng loob mong sabihang pagsabihan ko yung mga anak mo Hindi ba't ikaw itong numero unong konsentidora sa mga anak mo? Paano ko pa pagsasabihan ng mga anak mo? Gayong ikaw itong unang-unang kumokontra sa tuwing pinagsasabihan ko sila. Ay, naku! Ewan ko sa'yo!
Ano ka ba naman? Isang buwan mo na akong dinidyeta. Sirabi ng pagod ako eh. Ano ba naman ang kinapapagod mo? Naroon ka lang naman sa tindahan na nakaupo. Anong nakaupong sinasabi mo dyan? Anong tawag mo dun sa pagkakashare ko? Yun na nga eh. Nangangaha ka lang dun sa tindahan natin. Hindi ka naman mapapagod dun. Huwag mo nga minamaliit ang pangangaha ko. Sabihin mo pang hindi ako napapagod. Nakakapagod kayong mangaha at humarap sa ibang tao. Hindi bigla mang sabihin kumikita ang tindahan natin. Kumikita nga. Hindi naman ako nakikinapang sa pagod ko sa tindahang yun. Ha? Oh, hindi ba? Anong hindi ka nakikinabang? Hindi ba? Hindi ako nakakabili ng bagong damit ko, bagong sapatos ko, ng make-up ko. Pero kabibili lang natin nung isang buwan ng blouse at pantalon mo. Ng blouse at pantalon ko, oo. Yung bestida at yung tinuro kong sapatos sa'yo, wala pa, hindi ba? Pagpasensyan mo muna kung hindi pa natin nabibili yun. Kasi nagbayad ng matrikula yung dalawa mong anak. At nataon pa ang pagbabayad natin ng kuryente at tubig. Sus, ang sabihin mo, tinitipid mo na ako ngayon. Hindi ka na tulad ng dati. Kasi nga sweetheart, hindi na tulad ng dati noong maliliit pang mga anak mo. Ngayon mga high school na sila. Ito nga, wala pa tayong naiipon para sa kanilang pangkolehiyo. Sabihin mo, hindi mo na ako mahal. Kaya mo ako tinitipid ngayon. Siya nga pala, hindi mo na ako mangangaha bukas Ha? Bakit? Anong bakit? Ay naku, pagpahingain mo naman ako. Abay, halos sa araw-araw, buong maghapon ako sa tindahan. Napapagod naman ako, napapagod ang katawan ko. Paano ang tindahan? Alangan namang magsasara tayo. 5,000 pa naman ang upa natin sa isang buwan. Ay naku, ewan ko sa'yo. Basta ako, magpapahinga bukas. Napatawag ka. Oo, sabi. Bakit bang kulit mo? Pwede ba, pag ganitong mga oras, huwag ka munang tumawag. Dahil nandito pa ako sa bahay. Mabuti na lang, hindi pa umuwi si Carlo. Pero uli-uli ha, huwag kang tumawag ng ganitong oras. Dahil nandito ako sa bahay. Oo na, bukas na. Oo, magkita tayo. Okay, love you. Si Pulto, ano ba itong nararamdaman ko? Parang nanumbalik ang aking kabataan. In love na yata ako sa'yo. Oh, Pulto, gustong-gusto na kitang makita at makapiling. Talaga bang hindi ka tataw sa tindahan ngayong araw? Kulit naman ang tao ito, sinabi ng uuwi. Walang kasing tatao sa tindahan Kung walang tatao sa tindahan, di ikaw. Ano? Alam mong may trabaho ako. Alangan namang absent ako. Sayang din ang sasahurin ko. O, tignan mo yan. Nangihinayang ka sa sasahurin mo. Samantalang ako naman ang pinapagod mo. Nandun ka lang naman na nakaupo dahil yung dalawa nating tindera ang nagtitinda. Abay, pwede ba? Huwag mo lang maliitin ang trabaho ko sa tindahan. Mahirap ang trabaho ko doon, nakakapagod. Kala mo, mabuti lang sana kung sinasahuran mo ako. Walang kasing tatao sa tindahan. Alam mo naman. Ang lagay pala niyan hindi mo ako pagpapahingain. Isa pa, ha? Tindahan niyo naman yun Oo na, sige. Mag-day off ka bukas. Ako na lang ang bahala.
Jane, may tatanungin lang ako sa'yo. Ano po yun, kuya? Pwede bang ikaw na muna ang magkahera sa araw na to? Ho? Bakit ho? Hindi kasi makakapasok ang ate Marla mo. Humingi ng day off niya. Ay, ganun po ba? Sige po. Hindi bale. Dalawa naman kayong tindera dito eh. Si Emmy na muna ang magtitinda ng mag-isa at ikaw ang kahera. Ayan ay kung okay lamang sa'yo. Kung hindi naman, mapipilitan akong isara ang tindahan ngayon. Okay lang po, kuya. Ipopospon ko na lamang ang lakad namin ng boyfriend ko. Ikaw ha, may boyfriend ka na pala. Ngayon ko lang alam. Si Edward ba? Oho, si Edward nga po. Kahapon ko nga lang po siya sinagot eh. Ganun ba? O, sige, sabihin mo sa kanya na pinapasabi ko sa kanya na huwag kanyang lolokohin ha. Kung hindi, malilintikan siya sa akin. At talagang sasabihin ko yun, kuya. Para matatakot siyang lukuhin ako. Pastorang kaya kayang Poldo ah. Siyempre naman, para lagi tayong pogi sa paningin ng mga chicks. Balita ko, may bago kang bata ngayon ah. Huwag ka maingay. Baka marinig ka ng Ingrid. Malilintikan ako ron. Sino ba yun pare? At bakit ito naman sasabihin sa'yo? Mamaya, pinagkalat mo pa eh. Malilintikan pa ako. Hindi ah. Ito naman. Parang hindi ako katropa. Atin-atin lang ito pare. Sino ba siya? Sabihin mo na. Si Marla, pare. Wow! Ang ganda namang lugar to. Napakatahimik at ang ganda-ganda talaga ng paligid. Oo, ano? Nagustuhan mo ba itong napili ko para sa ating dalawa? Oo naman. Siya nga pala, paano mo nalaman ang lugar na to? Siyempre, sa mga kaibigan ko. Alam mo naman. Salat naman ako sa pera eh. Mayaman naman ako sa kaibigan. Napakaganda talagang lugar na to. Ang sarap ng alon. Resort ito. Bago lang kaya siguro. Kakunti pa yung mga tao. Kaya sinamantala ko para masolo natin ang isa't isa. Poldo. Solong-solo natin ang paraisong lugar na ito. Kaya wala tayong ibang gagawin dito kundi maglaming-laming hanggat gusto natin. At maipadama natin sa isa't isa ang nararamdaman nating dalawa. Poldo, talaga bang mahal mo ako? Kahit dalawa na ang aking anak. Oo, kahit 10 pa yung anak mo, mamahalin kita. Dahil napakaganda pa ng iyong katawan. Poldo. Oh, Marla. Marla. Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y di na nakita, nadama ko ang... Bakit po, Daddy? Anak, ibigay mo nga yung cellphone sa inay mo at kakausapin ko. Wala po siya dito eh. Ha? Anong wala? Wala nga po. Sige, ibigay mo ang cellphone sa lola mo kung ganun at kakausapin ko siya. Opo, sandali lang po. Lola! Lola! Bakit? Lumapit kayo dito.
dahil kakausapin daw kayo ng daddy ko. Ay, ano ba yan? Oh, bakit mo ako papalapitin? Ano bang ginagawa mo? Alam mo namang may ginagawa rin ako eh. Nandito kasi sa cellphone ng daddy. Kakausapin daw kayo. Kaya halin na kayo dito. Hay, nakaw. Ikaw nang lumapit dito. Batang ito, ako pangutusang lumapit sa kanya. Si daddy, kakausapin daw kayo. Ito na. Ay, nako. Oh, sige, akin na yung cellphone. Batang ito, lumalaking walang respeto. Narinig mo kung paano ako bastusin ang anak mo. Akala mo kung bata lamang ako nakausap. Narinig ko nga ho, inay. Ayan yun, pagsasabihin ko ang apo ninyo. Dapat lang. Dahil walang takot na sagutin ako. Parang hindi nag-aaral. Walang kamudo-mudo. Pasensya na kayo, inay. Siya nga po pala. Ano ho ba yung sinabi ng apo nyo na wala dyan si Marla? Oo, wala nga. Oh, hindi ba't hindi mo pinapasok? Naririnig ko pa ang pagtatalo niyo kanina. Hinggil sa sinasabi sa iyo na mag-day off siya. Yun nga eh. Hindi ko na nga po siya pinapasok sa tindahan dahil nga magpapahinga raw. Ano? Magpapahinga? At bakit magpapahinga? Wala naman siyang ginagawa sa tindahan Nasaan ho siya ngayon kung wala ho siya dyan sa bahay? Abay, ewan ko. Hindi naman nagpaalam sa tuwing aalis yun. Sige po, inay. Kumain na po ba kayo ng pananghalian? Oo. At mag-isa na naman akong kumakain. Dahil yung anak mo sa sala na kumakain sa halip na sa kusina. Paano naman kasi? Kung hindi cellphone ang pinagkakaabalahan, ay panunod ng TV ang inatupag. Bakit kasi nag-iya ka ng umuwi kagad eh? Ang aga-aga pa. 3:00 pa lang ng hapon, oh. Inaalala ko kasi, baka makalata si Carlo. Hindi nga ako ang tumao sa tindahan namin eh. Paano naman makakalata yun eh? Hindi ba't sinabi mo na mag-day off ka? Kaya nga, sinabi kong mag-day off ako dahil pagod ako. Kaya magtataka yun kung hindi niya ako madadatnan sa bahay namin. Ano mo naman yung sabihin mong pumunta ka sa mall? O kaya namalinggi ka? Hindi na niya malalaman na magkasama tayo. Pero kailangan pa rin mag-iingat ako. Kaya kailangan kong umuwi ng maaga para walang problema. O sige na, ihinto mo na ang tricycle. Ano? Andito pa lang tayo sa palengke. Wala pa tayo sa bahay ninyo. Ano ka ba? Bakit ka nagmamadali, ha? Hindi nga ako pwedeng bumaba sa harapan ng bahay dahil maraming mga marites doon. Dito na lamang ko sa palengke bababa para walang makakakita sa akin. Sandali. Ihinto ko. Oh. Sige, bababa ka na. Teka, kailan tayo lalabas ulit, ha? Di ko pa alam. Basta, ite-text na lang kita. At yung billing ko sa'yo, ha? Wag na wag kang magte-text sa akin ng alanganing oras. Tulad sa gabi at sa umagang-umaga. Dahil nasa bahay pa ako. Naintindihan mo? Sige na. Parang nagmamadali ka lagi. Sige na, baba ka na. Naku, o sige, bababa na ako dito sa palengke. Kunwari, bibili pa ako. Sige, babay na. Mag-ingat ka, ha? Nag-iisa ka lang. Magmula nang tayo'y dinaan.
Hanggang kailan lulukuhin ni Marla si Carlo? Mga giliw naming tagapakinig, sundan bukas ang karugtong ng kasaysayan na itinampok namin sa linggong ito dito sa ating dulang. Luha! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrehal Narnola, Susan Madigdeng, Robert De Guzman, June Cabato, Emma Dalope, Andrea Solar, Ami Diaz, Jonathan Bravo, at si Oscar Ora. Technical Supervision at Musika, Oscar Ora. Nilapatan ng tunog ni Robert De Guzman, Willie Francisco. Sa panulat at direksyon, Eva Alcoriza. Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio, Philippines. Ang alaala nating di malilimutan, kay sarap ng ating suyuan. Lagi kong natatandaan, maligayang araw nating nagdaan. Pag-ibig ko'y tanging ikaw lamang.